Ang pinakadakilang kasalanan ng ina ay ang magmahal hanggang mawala ng dangal. Habang nagpapakasarap si Stella sa penthouse, nakaluhod si Nanay Feli sa malamig na sahig, pinupunasan ng alak na sinadyang itapon. Itapon ng basurang yan amoy squatter. Walang awang utos ng nobya. Ngunit tapos na ang pagiging martir. Aahon siya mula sa pang-aalipusta upang bawiin ang sariling anak mula sa kasakiman. Hanggang saan aabot ang puot bago maghilom ang sugat? Ano ka ba, girl? Patay na ang mga magulang ni Miguel matagal na. Ulila na siya at wala siyang mga kamag-anak na hampas lupa na sisira sa image namin sa high society. Ang tinig na yon ay matinis puno ng pagmamalaki at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa labas ng malaki at makapal na pintuan ng penthouse, unti-unting napawi ang maaliwalas ng ngiti sa mga labi ni Nanay Feli. Ang kanyang mga kulubot na kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang plastik na lalagyan pa na umuusok pa ng bahagya mula sa init ng inilutong adobo. Dala rin niya ang isang sako bag na napudpud na sa tagal ng panahon. Ang bawat salitang binitawan ng babae sa loob ay tila matutulis na patalim na tuwirang ibinaon sa kanyang dibdib. Pinangarap niyang mayakap ang anak na matagal na niyang hindi nakikita, ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang katotohanang dumudurog sa kanyang pagkatao. Bumukas ng maluwang ang pinto, inilalantad ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit. May makapal na makeup at nakataas ang kilay. Tiningnan ni Stella ang matanda mula ulo hanggang paa na may matinding pandidiri. Sino ka? Ikaw ba yung ipinadala ng ahensya para maglinis? Bakit ngayon ka lang? At ano iyang bitbit mo amoy basura? Bulyaw ni Stella habang nakatakip ang kamay sa kanyang ilong. Bago pa man makapagsalita si Nanay Feli upang sabihing siya ang ina ng lalaking pakakasalan nito, marahas na tinabig ni Stella ang lalagyan ng adobo. Ang mga piraso ng karne at sarsa ay kumalat sa makintab na sahig. Walang luha na agad pumatak, ngunit sa loob-loob ni Nanay Feli ay gumuho ang buo niyang mundo. Naramdaman niya ang matinding paninikip ng kanyang lalamunan. Nanlamig ang kanyang buong katawan habang nakatitig sa putaheng inilaan niya sana para sa kanyang anak. Unti-unting lumuhod ang matanda. Nanginginig ang kanyang mga daliri na sinubukan damputin ng mga piraso ng karne dahil iyon ang pinakamasarap na bahagi na sadya niyang itinabi para kay Miguel. Ang bawat pagdampot niya ay tila pagdampot sa sarili niyang pagmamalaki na tuluyan ng nayurakan. Huwag mo ngang hawakan yan, nakakadiri ka. Punasan mo yan agad at magsimula ka na sa trabaho mo. Matapobreng utos ni Stella, ang muka ay naglalarawan ng sukdulang pagkamuhi. Sa sandaling iyon, nagtalo ang isip at puso ng isang ina. Nais niyang tumayo, nais niyang sabihin na siya ang nagluwal at nagpalaki sa lalaking ipinagmamalaki nito. Ngunit umalingaw-ngaw sa kanyang diwa ang mga salita kanina. Paano kung itakwil si Miguel ng lipunang ginagalawan nito dahil sa kanya? Paano kung masira ang pangarap ng kanyang anak na matagal nitong pinaghirapan buuin dahil lamang sa mayroon itong inang mahirap at galing sa probinsya na palunok si Nanay Feli? Pilit niyang ibinaon ang sariling dangal sa ilalim ng pagmamahal na walang hangganan. Tumungo siya, iniwas ang paningin na namumuo na sa luha at mahinang sumagot. Opo ma'am, ako po yung bagong tagalinis. Pasensya na po sa kalat. Tinalikuran siya ni Stella ng may pag-irap at itinuro ang labas na bahagi ng bahay. Pagkatapos mong linisin yan, pumunta ka sa balkonahe. Gusto kong kuskusin mo ang mga siwang ng tiles doon gamit ang maliit na sipilyo. Ayoko nang may kahit na anong alikabok na iintindihan mo. Nang maiwan siyang mag-isa, sa harap ng nakakalat na pagkain, nakaramdam si Nanay Feli ng matinding kirot sa kanyang sikmura, isang sakit na matagal na niyang itinatago at tinitiis dahil wala siyang pambili ng gamot. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng kanyang kupasing duster upang pigilan ang panginginig ng kanyang mga tuhod at itago ang sakit
na unti-unting gumagapang sa kanyang katawan. Inilabas niya ang isang maliit na sipilyo mula sa gilid ng basurahan at habang nakatingin sa malawak at tila malamig na syudad mula sa salamin, isang mapait na katanungan ang umaling-awngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kakayaning maging iisang anino sa sariling buhay ng kanyang anak? At sapat ba ang kanyang pagmamahal upang bayaran ang ganitong klaseng kalupitan? Ang bawat paggalaw ng maliit na sipilyo sa pagitan ng mga tiles ay tila pagbilang sa bawat segundo ng kanyang pagtitiis. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa balkonahe, ang pawis ni Nanay Feli ay humahalo sa maruming tubig na kanyang kinukuskos. Ang bawat kurot ng sakit sa kanyang tuhod at ang hapdi sa kanyang sikmura ay ibinabaon niya sa bawat bugso ng kanyang hininga. Hindi niya alintana ang pagod dahil sa bawat sulok ng marangyang penthouse na ito, tila nararamdaman niya ang presensya ng kanyang anak. Ngunit ang kakarampot na kapayapaang yon ay agad na binasag ng malakas na boses ni Stella mula sa loob ng silid. "Hi babe, I miss you so much. Yes, everything is perfect here. Sobrang busy ko preparing for our wedding. But it's all worth it because I love you." Nanigas ang buong katawan ni Nanay Feli nang marinig ang tinig na lumalabas sa speaker ng cellphone ni Stella. Ang malalim at malumanay na boses ni Miguel ay tila isang haplos sa kanyang nanunuyot na puso. Gusto niyang tumayo, gusto niyang sumigaw at tumawag sa kanyang anak. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinakluban ng makapal na bara ng emosyon. Nakikita niya sa pamamagitan ng salamin ang nakangiting mukha ni Stella habang nakikipag-video call isang mukhang puno ng lambing na malayo sa halimaw na humarap sa kanya kanina. Ang kabalintunaang ito ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ang babaeng magiging katuwang ng kanyang anak sa habang buhay ay ang siya ring taong nagtatakwil sa kanya bilang isang maruming basahan. "Don't worry, Miguel. I'm taking care of everything. Wala naman akong ibang inisip kundi ang happiness mo. I'll see you in a few days. I love you, babe." Nang matapos ang tawag ang matamis na ngiti ni Stella, ay agad na napalitan ng isang mapangaping titig. Lumabas siya sa balkonahe at itinulak ng kanyang suot na sapatos ang timba ng tubig sanhi upang mabasa ang dulo ng duster ni Nanay Feli. Ang malamig na likido ay dahan-dahang gumapang sa tela, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa puso ng matanda. "Hoy, bilisan mo dyan! Pagkatapos mo ipalansya mo ang wedding vest ni Miguel. It's custom-made and very expensive. Kapag nagkaroon yan ng kahit isang maling tupi o sunog, sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas ng buhay sa building na ito. Do you understand?" Dahan-dahang tumango si Nanay Feli. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa sahig. Sa loob ng malawak na labada, hinawakan niya ang mamahaling tela ng vest ni Miguel. Ang bawat haplos niya rito ay puno ng pag-iingat at panalangin. Dito sa tahimik na sulok na ito, malaya niyang naipapadama ang kanyang pagmamahal. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang dinarama ang init ng plantsa, iniisip na sa bawat hagod nito ay itinutuwid din niya ang landas ng kanyang anak tungo sa tagumpay. Nang dumilim ang paligid, inutusan siya ni Stella na itapon ang mga basura sa garbage chute ng gusali. Doon sa madilim na pasilyo, nakatagpo niya si Lina, isang babaeng nakasuot ng uniforme ng janitress. Napansin ni Lina ang nanginginig na mga kamay ng matanda at ang maputlang mukha nito. Kinuha ni Lina ang isang piraso ng tinapay mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Nanay Feli. "Kain po muna kayo, Lola. Kanina ko pa kayo napapansin na pabalik-balik at tila hindi pa kumakain. Mahirap po magkasakit sa panahong ito." Malumanay na sabi ni Lina sa wikang Tagalog na nagpaalala kay Nanay Feli sa init ng kanilang tahanan sa probinsya. Nagpasalamat ang matanda sa pamamagitan ng isang maliit na ngiti, ang unang pagkakataon na may tumingin sa kanya bilang isang tao simula nang tumuntong siya sa lungsod na ito. Ang simpleng kabutihan ni Lina
ay nagsilbing lakas upang muli niyang harapin ang paghihirap sa loob ng penthouse. Ngunit ang kakarampot na ginhawang iyon ay agad na binalot ng takot nang bumalik siya sa loob. Nakita niya si Stella na nakatayo sa harap ng nakasabit na wedding vest. Ang mukha ng babae ay namumula sa galit habang itinuturo ang isang halos hindi mapansing bahid sa laylayan ng tela. Ang bawat hakbang ni Stella patungo sa kanya ay tila pagyanig ng lupa sa ilalim ng mga paa ni Nanay Feli. Anong klaseng pagpaplant sa ito? Sabi ko sa iyo kailangang perfect. Wala kang silbi. Ang dumi-dumi mo na. Pati trabaho mo. Madumi rin. Bago pa man makahingi ng paumanhin, si Nanay Feli, kinuha ni Stella ang baso ng tubig na may kasamang mga yelo at walang pag-aalinlangang isinaboy ito sa mukha ng matanda. Ang lamig ay tila tumagos hanggang sa kanyang mga buto na nagdulot ng biglaang panginginig ng kanyang buong katawan sa gitna ng malamig na aircon ng silid. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok ay tila mga luhang hindi niya mailabas. Nanatiling nakatayo si Nanay Feli basang-basa at nanginginig habang ang anino ng kanyang anak sa larawan sa dingding ay tila nakatingin sa kanya ng may pag-asa at lungkot. Sapat nga ba ang pananahimik niya upang protektahan ang kaligayahan ni Miguel o unti-unti na rin niyang nilulunod ang sarili sa isang dagat ng pagdurusa na wala nang balikan? Ang balita ng maagang pagdating ni Miguel ay tila isang malakas na bugso ng hangin na nagdala ng kaba at pagkakataon sa loob ng marangyang penthouse. Habang si Stella ay abala sa pag-aayos ng kanyang sarili, sa harap ng salamin, ang kanyang mga utos ay tila mga hagupit ng latigo na tumatama sa pagod na katawan ni Nanay Feli. Kailangang maging malinis ang bawat sulok, kailangang walang bakas ng dumi, at higit sa lahat kailangang may masarap na pagkaing sasalubong sa pagod na direktor. Babe is coming home early. Yung matanda makinig ka. Miguel loves adobo yung lasang probinsya. Magluto ka ng pinakamasarap na version mo. But remember, once he steps inside, kailangang wala ka na sa paningin namin. Understand, I don't want him seeing a dirty maid in our kitchen. Mariing bili ni Stella habang naglalagay ng pulang lipstick. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad at kawalan ng pakiramdam. Pumasok si Nanay Feli sa malawak at makabagong kusina. Sa kabila ng panghihina ng kanyang mga tuhod, tila nagkaroon ng bagong buhay ang kanyang mga kamay nang hawakan niya ang mga sangkap. Ang bawat paghiwa niya sa bawang at sibuyas ay puno ng pag-iingat, tila bawat hiwa ay isang liham ng pag-ibig para sa kanyang anak. Ang aroma ng kumukulong toyo, suka at mga dahon ng laurel ay dahan-dahang lumaganap sa hangin na nagdadala ng mga alaala ng kanilang maliit na dampa sa probinsya kung saan ang tanging yaman nila ay ang init ng kanilang pagsasama. Ang bawat patak ng sarsa na kanyang tinitikman ay tila mga luhang nagbibigay buhay sa alaala ng kahapon noong si Miguel ay maliit pa at masayang humihingi ng dagdag na kanin. Ang marahang pagbukas ng pangunahing pinto at ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa makintab na sahig ay nagpahiwatig ng pagdating ni Miguel. Agad na itinulak ni Stella si Nanay Feli patungo sa madilim na silid-imbakan sa likod ng kusina at mabilis na isinara ang pinto, iniwan ng matanda sa gitna ng kadiliman at amoy ng mga panlinis. Babe! Welcome home, I missed you so much. Surprise, I cooked your favorite adobo just for you. Malamig na boses ni Stella na umalingaw-ngaw hanggang sa pinagtataguan ni Nanay Feli. Mula sa maliit na siwang ng pinto, nakita ni Nanay Feli ang kanyang anak. Mas matikas ito ngayon nakasuot ng mamahaling polo, ngunit ang pagod sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Nakita niya ang pagliwanag ng mukha ni Miguel nang matikman ang unang subo ng pagkaing niluto ng kanyang ina. Babe, did you really cook this? It tastes exactly like my mother's cooking. This is the best surprise ever. Emotional na sabi ni Miguel habang hinahawakan ang kamay ni Stella. Yumakap si Miguel kay Stella
Nang mahigpit pasasalamat sa pagkaing akala niya ay gawa ng kanyang nobya. Sa loob ng madilim na silid, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nanay Feli. Ang sakit ng hindi pagkilala sa kanyang hirap ay nalulunod ng wagas na kaligayahan na makitang busog at masaya ang kanyang anak. Hindi mahalaga ang papuri, hindi mahalaga ang pangalan. Sapat na sa kanya ang makitang muling sumigla ang kanyang mahal na si Miguel. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa malamig na pader, tila inaabot ang likod ng kanyang anak sa kabila ng hadlang. Ngunit ang katahimikan ng sandaling iyon ay biglang naputol nang mabitawan ni Miguel ang kanyang baso. Ang marahang pagdait ng mga labi ni Miguel sa baso ng tubig ay nauwi sa pagkaubos nito at ang kanyang uhaw ay tila hindi pa napapawi. "Wait babe, kukuha lang ako ng malamig na tubig sa kitchen. I'll be back in a second," sabi ni Miguel habang tumatayo mula sa hapagkainan. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Feli. Ang tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na kumakaba sa loob ng kanyang dibdib. Wala siyang mapagtataguan sa loob ng maliit na silid-imbakan na iyon kung sakaling buksan ni Miguel ang pinto upang kumuha ng panlinis o basahan. Ang tunog ng mga yabag ni Miguel ay papalapit na ng papalapit sa kusina at ang bawat hakbang nito ay tila isang bilang pababa sa pagkakabunyag ng kanyang lihim. Nakita niya ang anino ni Miguel sa ilalim ng pinto at ang dahan-dahang pagpihit ng hawakan ng pinto ay nagdulot ng isang matinding takot na humalo sa pananabik. Maari ba niyang harapin ang kanyang anak sa ganitong kalagayan o tuluyan na siyang itatakwil ng tadhana sa gitna ng kanyang sariling sakripisyo? Ang marahang pagpihit ng bakal na hawakan ng pinto ay tila isang babala ng paparating na paghuhukom para kay Nanay Feli. Sa loob ng makipot at madilim na silid-imbakan, nanigas ang kanyang buong katawan at tila huminto ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Pilit niyang pinigil ang kanyang hininga upang walang anumang tunog na lumabas sa kanyang mga labi habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa unti-unting pagwang ng pintuan. Ang anino ni Miguel ay dahan-dahang gumagapang sa sahig papalapit sa kanyang kinalalagyan sa ilalim ng lababo kung saan siya ay nakakuyom at pilit na nagpapakaliit sa gitna ng mga bote ng kemikal at basahan. "Babe, huwag ka nang pumasok dyan. Ang gulo-gulo pa ng storage room, baka madumihan lang ang polo mo. Let's just go to the living room, I have something else to show you." Ang matinis at mabilis na boses ni Stella ang nagsilbing salbabida ni Nanay Feli sa gitna ng malalim na dagat ng takot. Narinig ni Nanay Feli ang pag-urong ng mga yabag ni Miguel at ang muling paglapat ng pinto sa trangka nito. Isang malalim at nanginginig na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, ngunit ang bawat hiningang iyon ay may kasamang matinding hapdi. Ang kanyang sakit sa sikmura ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang kumakagat sa kanyang laman, isang paalala ng mga gabing hindi siya kumakain sa probinsya para lamang may maipadala sa pag-aaral ng anak. Napasandal siya sa malamig na dingding habang ang pawis ay butil-butil na namumuo sa kanyang noo sa gitna ng kadiliman. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, dahan-dahan niyang inabot ang kanyang sako bag. Mula rito ay inilabas niya ang isang lumang short na kupas na ang kulay isang alaala. Nang panahon nung nasa kolehiyo pa si Miguel, nakita niya ito kanina habang naglilinis ng mga lumang gamit na itatapon na sana ni Stella. Marahang hinaplos ni Nanay Feli ang tela, inilalapat ito sa kanyang pisngi habang dinarama ang bawat himaymay nito. Para sa kanya ang basahang ito, para kay Stella ay isang banal na relikya na nag-uugnay sa kanyang anak. Sa bawat haplos, tila bumabalik ang mga alaala ng masayang tawanan sa kanilang maliit na dampa bago pa man naging hadlang ang salapi at mataas na katayuan sa buhay. Inilabas din niya ang isang maliit na sisidlan na gawa sa pelus. Sa loob nito ay ang isang gintong singsing simple lamang ngunit puno ng kasaysayan.
Ito ang tanging pamana ng kanyang namayapang asawa na itinatago niya sa loob ng maraming taon upang ibigay sa babaeng mapipili ni Miguel. Tiningnan niya ang singsing ng may halong lungkot at pag-aalinlangan. Karapat-dapat nga ba ang isang katulad ni Stella para sa hiyas na ito? Ngunit muli, ang kanyang pagmamahal sa anak ang naghari. Kung si Stella ang makakapagpasaya kay Miguel, handa niyang ibigay ang lahat, maging ang huling alaala ng kanyang nakaraan. Nang lumalim ang gabi, at tila nakatulog na ang mga tao sa loob ng penthouse, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid-imbakan. Hindi ang kanyang anak ang pumasok, kundi si Stella, na may dalang flashlight at isang mukhang puno ng paghihinala. Walang pasintabing kinuha ni Stella ang bag ni Nanay Feli at marahas na binuksan ang zipper nito na nagdulot ng pagkalat ng ilang gamit sa sahig. Alam ko may ninanakaw ka rito. Hindi pwedeng ganyan ka lang katahimik. Ano itong hawak mo, ginto? Ang tinig ni Stella ay puno ng pangungutya habang ang kanyang mga kuko ay mahigpit na nakahawak sa sisidlan ng singsing. Nanigas ang puso ni Nanay Feli habang pinapanood ang marahas na paghalughog ni Stella sa kanyang kaisa-isang kayamanan. Sa gitna ng dilim ang kinang ng ginto sa ilalim ng flashlight ay tila isang sumisigaw na saksi sa lahat ng kanyang sakripisyo. Maari bang ang huling piraso ng kanyang dangal ay makuha rin ng babaeng ito nang wala siyang kalaban-laban? O ito na ang hudyat ng isang mas malaking bagyo na wawasak sa katahimikang pilit niyang pinangangalagaan? Ang kislap ng ginto sa ilalim ng maliwanag na sinag ng flashlight ay tila isang mapanghusgang mata na nakatitig kay Nanay Feli sa gitna ng madilim na silid-imbakan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila mabilis na tambol na kumakaba sa kanyang dibdib habang pinapanood ang marahas na paghalughog ni Stella sa kanyang kaisa-isang kayamanan. Ang mga nanginginig na daliri ng matanda ay pilit na gustong abutin ng sisidlan, ngunit ang kanyang katawan ay tila nakapako sa sahig dahil sa takot at hiya. Isang gintong singsing, my God, matanda, saan mo ninakaw ito? Huwag mong sabihing galing ito sa mga gamit ni Miguel na itinabi ko. Ang tinig ni Stella ay puno ng pangungutya at kawalan ng tiwala, habang ang kanyang mukha ay naglalarawan ng sukdulang pandidiri. Ma'am, pakiusap po, akin po yan. Pamana po yan ng namayapa kong asawa. Iyan po ang tanging hiyas na itinatabi ko para sa babaeng mapapangasawa ng aking anak. Ang nanginginig na tinig ni Nanay Feli ay halos pabulong na puno ng pagsusumamo at luhang handa ng pumatak. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Stella na tila ba isang insulto sa lahat ng sakripisyo ng matanda. Anak, you have a son. At sa tingin mo sa dumi at baho mong yan, may matinong babaeng tatanggap sa basurang singsing na ito? Baka nga pinulot mo lang ito sa kung saang basurahan at nag-iilusyon ka na may halaga ito. Sa gitna ng desperasyon, sinubukan ni Nanay Feli nag-iitang bawiin ng singsing. Ngunit bago pa man dumait ang kanyang mga daliri, sa hiyas isang mabilis at masakit na pagtama ng palad ni Stella sa kanyang pisngi ang nagpabagsak sa matanda sa malamig na sahig. Ang hapdi ng pagkakasampal ay tila apoy na gumagapang sa kanyang balat, ngunit mas masakit ang pagyurak sa kanyang huling piraso ng dangal. Ang kanyang paningin ay bahagyang nagdilim at ang tunog ng kanyang pagbagsak sa mga metal na istante ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Don't you dare touch me with your filthy hands! You're just a thief and you deserve to be in jail! Bulyaw ni Stella habang dinuduro ang matanda na kasalukuyang nakahandusay at umiiyak ng tahimik. Ang marahang pagbukas ng pinto sa labas at ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa pasilyo ay nagpahiwatig ng pagdating ng isa pang tao. Agad na pumasok si Lina, ang janitress na kanina ay tumulong kay Nanay Feli. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkabahala nang makita ang matanda sa sahig. Ma'am Stella May, kailangan po ba kayo? Narinig ko lang po na tila may nagbagsakan dito sa storage room.
Mabilis at magalang na sabi ni Lina habang ang kanyang isang kamay ay lihim na nakakuyom sa loob ng bulsa ng kanyang uniforme kung saan tahimik na nagre-record ang kanyang cellphone. Wala itong magnanakaw na ito nagtatangkang tumakas bitbit ang mga gamit ko. Umalis ka na rito, Lina, at ayusin mo ang trabaho mo. Masungit na tugon ni Stella bago bumaling muli kay Nanay Feli nang may kasamang banta. You stay here. Bukas ay ang engagement party namin ni Miguel. Pagkatapos mong linisin ang bawat sulok ng penthouse na ito para sa mga bisita, itatapon kita sa kalsada kung saan ka nababagay. At huwag mong asahan na maibabalik pa sa'yo ang singsing na ito. Nang lumisan si Stella bitbit ang singsing na iwan, si Nanay Feli nayakap ang kanyang sarili sa sahig. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy binabasa ang lumang duster na tila ba isang saksi sa kanyang walang katapusang pagdurusa. Ngunit sa gitna ng dilim lumapit si Lina at marahang hinaplos ang likod ng matanda, isang tahimik na pangakong hindi siya mag-iisa. Samantala, sa labas ng penthouse ang tunog ng pagpihit ng susi sa pangunahing pinto ay nagpahiwatig ng pagdating ni Miguel. Nakalimutan niya ang ilang mahahalagang dokumento para sa opisina. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang silid, napatigil siya nang marinig ang isang mahina at malungkot na paghikbi na nanggagaling sa silid-imbakan. Ang boses na yon ay tila isang pamilyar na awitin ng lungkot na gumigising sa kanyang mga nakatagong alaala. Dahan-dahang lumapit si Miguel sa pinto. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig na bakal na hawakan. Maari bang ang katotohanang pilit na itinatago ay mabulgar sa isang hindi inaasahang sandali o tuluyan na bang mababalot ng kasinungalingan ang puso ng kanyang minamahal na ina? Ang pagpihit ng bakal na hawakan ng pinto ay tila isang hatol na nagpatigil sa mundo ni Nanay Feli. Ngunit bago pa man tuluyang bumukas ang pintuan ng silid-imbakan, ang matinis na tinig ni Stella ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Mabilis na humarang si Stella sa harap ni Miguel. Ang kanyang mukha ay agad na nabalutan ng isang mapaglarong ng ngiti na tila isang maskara ng pag-aalaga. Babe, huwag ka nang pumasok dyan. Nilak ko yan. Dahil may sira ang tubo ng aircon sa loob, baka mabasa lang ang mga files mo. And anyway, yung lola na kinuha ko, medyo may topak yata. Umiiyak siya kanina dahil naalala raw ang probinsya niya. Typical old people drama, you know? Just ignore her. Let's go to the bedroom. I need your help with my jewelry. Ang mabilis at puno ng manipulasyong paliwanag ni Stella habang hinihila ang braso ni Miguel palayo. Sandaling napatigil si Miguel, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa pinto. Mayroong isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag, isang tila bulong ng budhi na nag-uutos sa kanyang buksan ng pintong iyon. Ngunit ang pagod mula sa trabaho at ang tiwala sa kanyang nobya ang nanaig. Nagpahila siya kay Stella, iniwan ng kanyang ina na nakakuyom sa dilim, pilit na sinusupil ang bawat hikbi upang hindi muling lumikha ng tunog. Dumating ang umaga ng araw ng engagement party. Ang buong penthouse ay nabalutan ng bango ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango. Ang bawat sulok ay kumikinang sa ilalim ng mga dekorasyong ginto at pilak. Habang ang mga tao sa labas ay abala sa tawanan at paghahanda, si Nanay Feli ay nakakulong sa madilim na kusina. Ang kanyang mga kamay ay kulubot at namumuti na dahil sa matagal na paglubog sa tubig at sabon habang naghuhugas ng daan-daang pinggan at baso. Ang bawat kirot sa kanyang likod ay tila isang paalala ng kanyang edad at ng kanyang tinitiis na karamdaman. Sa gitna ng kanyang pagod, napadaan siya sa silid kung saan nakasabit ang puting vest at Amerikana ni Miguel. Nang masiguro niyang walang nakakakita, dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay marahang humaplos sa tela at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha nang makita ang karabata o kurbata na bahagyang tabingi. Sa kabila ng panghihina,
Maingat niya itong inayos ang bawat haplos ay puno ng basbas at panalangin. Naalala niya noong bata pa si Miguel, siya ang laging nag-aayos ng butones ng polo nito bago pumasok sa eskwela. Kahit na sa sandaling ito ay hindi siya kilala ng kanyang anak, ang pagkakataon na mapagsilbihan ito sa pinakamahalagang araw ng buhay nito ay sapat na upang bahagyang mapawi ang hapdi sa kanyang puso. Hoy, anong ginagawa mo rito? Sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas ng kusina. Ang galit na bulong ni Stella na tila isang laso na tumama sa pandinig ni Nanay Feli. Hinila ni Stella ang matanda pabalik sa kusina at itinuro ang bunton ng mga kristal na baso. Doon ka lang. Kapag nalaman ni Miguel na narito ka, sisiguraduhin kong malilintikan ka. Hugasan mo lahat iyan. Habang lumilipas ang mga oras ang penthouse, ay napuno ng mga kilalang tao sa lipunan. Ang tunog ng mga pag-untog ng mga baso at ang mahinhin na musika ay nagpahiwatig na nagsisimula na ang selebrasyon. Sa loob ng kusina, ang katawan ni Nanay Feli ay nagsisimula ng sumuko. Ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan at ang kirot sa kanyang dibdib ay nauwi sa isang sunod-sunod at malalim na pag-ubo. Pilit niyang tinatakpan ang kanyang bibig upang hindi lumikha ng ingay, ngunit ang bawat ubo ay tila isang pagsabog ng sakit sa kanyang kalooban. Dala ng panghihina, nawalan ng balanse si Nanay Feli habang hawak ang isang mamahaling kristal na baso. Ang pagdulas ng kristal mula sa kanyang basa at nanginginig na mga daliri ay nauwi sa isang nakabibinging tunog ng pagbagting ng mga basag na piraso sa makintab na tiles ng kusina. Ang katahimikan sa loob ng kusina ay tila naging isang mabigat na kumot. Ang tunog ng pagkabasag ay umabot hanggang sa gitna ng selebrasyon sa sala na naging sanhi ng biglaang paghinto ng musika at tawanan ng mga bisita. Naramdaman ni Nanay Feli ang pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang noo habang nakatingin sa libu-libong maliliit na kristal na kumalat sa kanyang paanan. Sa paglingon niya, nakita niya ang anino ni Stella na papalapit ang bawat hakbang nito ay tila isang banta ng kamatayan. Sa gitna ng kanyang takot at panghihina, isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan, ito na ba ang huling sandali na makapananatili siya sa tabi ng kanyang anak o ang pagkabasag ng kristal na ito ang magiging mitya ng pagguho ng lahat ng kanyang itinatagong sakripisyo. Ang nakabibinging katahimikan sa loob ng malawak na sala ay tila isang mabigat na ulap na lumaylay pagkatapos ng tunog ng pagkabasag ng kristal. Ang bawat mata ng mga panauhing nakasuot ng mamahaling hiyas at seda ay nakatuon sa pintuan ng kusina. Doon ang marahas na yabag ng mga takong ni Stella ay tila mga dagok na yumaig sa sahig habang patungo siya sa kinalalagyan ng nanginginig na matanda. Walang bahid ng awa ang kanyang mukha, kundi isang nag-aapoy na puot dahil sa pagkapahiya sa harap ng kanyang mga kauri. Marahas na hinablot ni Stella ang braso ni Nanay Feli, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa payat na balat ng matanda, habang pilit itong kinakaladkad palabas ng kusina. Ang bawat hakbang ni Nanay Feli ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Ang kanyang katawan ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng bagyo. Pilit niyang itinutukod ang kanyang mga paa sa makintab na tiles habang ang kanyang kabilang kamay ay pilit na tinatakpan ng kanyang muka, isang huling pagtatangka na hindi makita ng kanyang anak ang kanyang kalagayan kung sakaling dumating ito. Tingnan ninyo ang basurang ito. Nagmagandang loob na nga ako na bigyan siya ng trabaho. Pero heto ang igaganti niya. Sinira niya ang isa sa pinakamahalagang koleksyon ko ng kristal. Ang matinis na sigaw ni Stella ay umalingaw-ngaw sa buong penthouse na naging sanhi ng pagbubulungan ng mga bisita. Itinulak ni Stella si Nanay Feli sa gitna ng sala dahilan upang bumagsak ang matanda sa kanyang mga tuhod sa harap ng lahat. Ang sakit na naramdaman ni Nanay Feli sa kanyang pagtama sa matigas na sahig ay hindi mapapantayan ng kirot ng kahihiyang nanunuot
sa kanyang buong pagkatao. Nakayuko lamang siya, ang kanyang buhok na puti ay nakalaylay at nagsisilbing tabing sa kanyang mga luhang hindi mapigilan ang pagdaloy. Lumuhod ka dyan at pulutin mo ang bawat piraso ng kristal na bumasag sa katahimikan ng party ko. Gamitin mo ang mga kamay mo. Huwag kang gagamit ng kahit anong pandampot. Gusto kong maramdaman mo ang bawat pagkakamaling ginawa mo. Ang malupit na utos ni Stella habang nakatayo sa harap ng matanda, tila isang reyna na nagpaparusa sa kanyang alipin. Dahan-dahang iniabot ni Nanay Feli ang kanyang mga nanginginig na daliri sa mga matatalas na piraso ng kristal. Ang bawat dampot niya ay may kasamang hapdi habang ang dulo ng mga bubog ay gumuguhit sa kanyang balat. Ang bawat patak ng mapulang dugo na humahalo sa kislap ng kristal sa puting carpet ay tila isang piping saksi sa kalupitan ng mundong ito. Ngunit sa kabila ng pisikal na sakit, ang tanging dalangin ni Nanay Feli ay sana ay wag siyang lumingon. Sana ay wag magtagpo ang kanilang mga mata ni Miguel. Sa gitna ng kanyang paghihirap, kinuha ni Stella ang isang baso ng mapulang alak mula sa dumaang waiter. Sa isang iglap, dahan-dahang itinapon ni Stella ang laman nito sa likuran ni Nanay Feli. Ang malamig na likido ay dahan-dahang gumapang sa kanyang duster na nag-iwan ng isang malaking mantsa na kulay dugo sa kanyang likuran na tila ba isang sugat na hindi na kailanman maghihilom. O baka kailangan mo rin ng pampaligo dahil amoy squatter ka na. Gamitin mo ang damit mo para linisin ang sapatos ko dahil sa dumi mo baka nadamay na rin ang gamit ko. Ang muling pang-aalipusta ni Stella na sinabayan ng mahina at mapanghusgang tawanan ng ilang mga bisita. Si Nanay Feli ay nanatiling nakasubsob, ang kanyang mga kamay ay duguan at ang kanyang likod ay basa ng alak. Ang bawat hibla ng kanyang pag-asa ay tila napuputol na. Ngunit sa gitna ng kanyang sukdulang paghihirap, ang marahang tunog ng pagbukas ng pinto ng elevator sa loob ng penthouse ay nagpahiwatig ng pagdating ng huling tao na nais niyang makakita sa kanya sa ganitong kalagayan. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na papalapit sa sala ay tila isang hatol ng tadhana. Anong nangyayari rito, Stella? Ano itong ginagawa mo? Ang baritono at nanginginig na tinig ni Miguel ay bumasag sa katuwaan ng mga bisita. Nanigas ang buong katawan ni Nanay Feli. Ang boses ng kanyang anak ay tila isang mainit na haplos na humahalo sa malamig na katotohanan. Nanatili siyang nakatalikod, pilit na itinatago ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga bisig, habang ang bawat butil ng kanyang hininga ay tila isang panalangin na sana ay lamunin na lamang siya ng lupa. Maari ba niyang mapigilan ang pagtagpo ng kanilang mga mata? O ang sandaling ito na ang simula ng katapusan ng lahat ng kanyang mga lihim at sakripisyo? Ang bawat hakbang ni Miguel patungo sa gitna ng sala ay tila pagyanig ng buong mundo para kay Nanay Feli. Ang boses ng kanyang anak ay hindi lamang isang tunog, kundi isang haplos ng nakaraan na pilit niyang ibinaon sa limot para sa kapakanan nito. Nanatiling nakasubsob ang matanda, ang kanyang mga duguang daliri ay nakakuyom sa basang carpet habang ang bango ng mapulang alak na tumatulo sa kanyang likuran ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis at pagod. Sa paningin ni Miguel, ang figura ng babaeng nakaluhod sa paanan ng kanyang nobya ay hindi lamang isang utusan, kundi isang pamilyar na anino na nagpabilis sa pagtambol ng kanyang dibdib. Babe, don't mind her. Itong maid na kinuha ko napaka-clumsy. Imagine, she broke my favorite crystal glass and even spilled wine on herself. I was just teaching her a lesson para hindi na umulit. Ang mabilis at tila walang anumang paliwanag ni Stella habang pilit na humahawak sa braso ni Miguel upang ilayo ito sa matanda. Ngunit hindi kumilos si Miguel. Ang kanyang paningin ay nakapako sa puting buhok na bahagyang nababasa ng alak at sa pamilyar na sako bag na nakasandal sa gilid ng mesa. Ang bawat hibla ng kanyang alaala ay tila nagkakabuhay. Marahang lumapit si Miguel
Ang kanyang mga yabag ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Nang maabot niya ang kinalalagyan ng matanda, dahan-dahan siyang lumuhod sa gitna ng mga basag na kristal, hindi inintindi ang panganib na masugatan din siya. Nanay, ang salitang yon ay lumabas mula sa kanyang mga labi sa paraang tila isang mahabing panalangin na puno ng sakit. Sa nanginginig na mga kamay, marahang hinawakan ni Miguel ang mga balikat ng babae at dahan-dahang iniharap sa kanya. Ang sandaling magtagpo ang kanilang mga mata ay tila paghinto ng oras sa loob ng marangyang penthouse. Ang mukha ni Nanay Feli na puno ng luha-nepnahan at bakas ng kahihiyan ay nagsilbing salamin sa lahat ng sakripisyong ginawa nito para sa kanya. Ang bawat patak ng luha ng ina ay tila isang dagok sa puso ni Miguel na nagdulot ng matinding paninikip ng kanyang lalamunan. Nanay, ikaw nga, bakit ka narito? Bakit ka nasa sahig? Ang nanginginig na tanong ni Miguel habang ang kanyang sariling mga mata ay nagsisimula na ring mapuno ng luha. Agad na namutawi ang takot sa mukha ni Nanay Feli. Pilit niyang iniwas ang kanyang paningin at sinubukang bawiin ang kanyang mga kamay. Hindi po, sir. Nagkakamali po kayo. Utusan lang po ako rito. Pasensya na po sa dumi na nagawa ko sa party ninyo. What are you saying, Miguel, nanay? Don't tell me itong maduming matanda na ito ang mother mo. You said you were an orphan. You said wala kang family na ganyan. You lied to me for the sake of your image. Ang matinis na sigaw ni Stella ang kanyang muka ay nabalutan ng puot at pandidiri habang nakatingin sa kanilang dalawa. Tila hindi narinig ni Miguel ang tinig ni Stella. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na paghinga ng kanyang ina at ang mahinang paghikbi nito. Tumingin si Miguel sa paligid sa mga bisitang nakatingin sa kanila nang may panghuhusga at pabalik sa kanyang nobya na siyang dahilan ng pagdurusa ng kanyang ina. Naalala niya ang adobo na akala niya ay niluto ni Stella, ang vest na maayos na nakaplansa at ang pamilyar na haplos sa kanyang mga gamit. Ang bawat detalye ay tila isang piraso ng puzzle na nabuo sa kanyang isipan. Ang kanyang ina ay nagpakababa, nagpakaalipin at tinalikuran ang sariling pangalan para lamang hindi siya mapahiya sa mundong ito. Isang matinding galit ang nagsimulang mag-alab sa kaibuturan ng puso ni Miguel. Isang puot na hindi para sa kanyang ina, kundi para sa sarili niya at sa babaeng itinuring niyang katuwang sa buhay. Mula sa pagiging isang matagumpay na direktor, muling naging isang maliit na bata si Miguel na ang tanging nais ay protektahan ang kanyang nanay. Mula sa kanyang pagkakaluhod, dahan-dahan siyang tumayo habang mahigpit na hawak ang duguang kamay ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-ibig para kay Stella ay napalitan ng isang mapanganib na pula ng galit at pagsisisi. Huwag mo siyang tawaging madumi, Stella. Dahil sa sandaling ito, ikaw ang nakikita kong pinakamaduming tao sa silid na ito. Ang malamig at mariing pahayag ni Miguel na nagpatahimik sa buong paligid. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol na umasak sa huling maskara ng kanilang relasyon. Ngunit sapat ba ang galit na ito upang mabura ang lahat ng hapdi na naidulot sa puso ng kanyang ina? O ito na ang simula ng isang mas masakit na pagtutuos na hindi kayang hilumin ng anumang salapi o tagumpay? Ang bawat salita ni Miguel ay tila isang hatol na yumaig sa marangyang pundasyon ng penthouse. Hawak ang duguang kamay ng kanyang ina, hinarap niya ang mga matang puno ng panghuhusga ng mga panauhin. Ang katahimikan sa paligid ay naging mabigat, tanging ang mabilis na paghinga ni Stella ang nagbibigay ng ingay sa silid. Ang maskara ng pagiging perpektong nobya ay tuluyan ng natuklap inilalantad ang isang mukhang puno ng takot at desperasyon. You're making a mistake, Miguel. Niloloko ka lang ng matandang yan. I did everything for us for our future. Sinabi ko lang na orphan ka dahil ayaw kong pagtawanan ka ng mga business partners mo. Look at her. She's a mess. Do you really want to lose everything for someone who looks like a beggar?
ang histeryosong sigaw ni Stella habang ang kanyang mga luha ay nagsisimulang sumira sa kanyang mamahaling make-up. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Miguel, isang ngiting puno ng pait at pagsisisi. Ang mas malaking pagkakamali ay ang malamang halos pakasalan ko ang isang babaeng walang kaluluwa. Ang nanay ko ang nagtrabaho para marating ko ang kinalalagyan ko ngayon. Siya ang bawat butil ng kanin na kinain ko bawat libro na binasa ko. At ikaw, itinuring mo siyang basura sa sarili kong pamamahay. Bago pa man makasagot si Stella, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ng mga bisita. Lumapit si Lina ang janitress, bitbit ang kanyang telepono. Ang bawat hakbang niya ay tila paglapit ng hustisya. Sa isang marahang pagpindot sa screen, ang buong penthouse ay napuno ng ingay ng isang recording. Ang boses ni Stella ay malinaw na narinig ng lahat. Ang kanyang mga panlalait kay Nanay Feli, ang pag-amin na itinapon niya ang pagkaing niluto nito, at ang malakas na tunog ng kanyang palad na tumama sa pisngi ng matanda sa loob ng silid-imbakan. Ang mga bulong-bulungan ng mga bisita ay naging malakas na paghatol. Ang mga taong kanina ay tumatawa kasabay ni Stella ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may sukdulang pandidiri. Napaupo si Stella sa sofa, ang kanyang katawan ay nanginginig habang pinapanood ang pagguho ng kanyang binuong ilusyon. I have heard enough, ang mariing deklara ni Miguel habang kinukuha ang kamay ni Stella na may suot na mamahaling diamond engagement ring. Walang pag-aalinlangan niyang hinubad ang singsing mula sa daliri nito at itinapon ito sa loob ng baso ng alak na kanina lang ay ibinuhos ni Stella sa kanyang ina. The wedding is off. Get out of my house, Stella. Ngayon din. Tumingin si Stella sa paligid naghahanap ng kakampi, ngunit tanging malamig na mga titig ang sumalubong sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagkatalo, tumayo siya at mabilis na lumabas ng penthouse. Ang tunog ng kanyang mabilis na pagtakbo ay unti-unting naglaho sa pasilyo. Hinarap ni Miguel ang kanyang ina, na hanggang ngayon ay nakatungo pa rin at tila hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Marahang hinawakan ni Miguel ang mukha ni Nanay Feli, pinupunasan ng mga luhang humalo sa bakas ng alak at dumi. Nanay, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa pagiging bulag. Tara na po, aalis na tayo sa lugar na ito. Ang malumanay na bulong ni Miguel ang kanyang tinig ay puno ng pangakong pagbabago at pag-aaruga. Ngunit bago pa man sila makahakbang, naramdaman ni Miguel ang biglang pagbigat ng katawan ni Nanay Feli. Ang mga mata ng matanda ay dahan-dahang tumirik at ang kanyang hininga ay naging mababaw at kapos. Ang matinding emosyon, ang pagod ng maraming araw at ang karamdamang matagal na niyang itinatago ay tuluyan ng sumingil sa kanyang katawan. Nanlambot ang mga tuhod ni Nanay Feli at dahan-dahan siyang bumagsak sa mga bisig ng kanyang anak. Nanay, gumising ka. Lina, tumawag ka ng ambulansya, nanay. Please, wag ngayon. Kakahanap ko pa lang sa iyo muli. Ang desperadong sigaw ni Miguel habang mahigpit na yakap ang walang malay na katawan ng kanyang ina. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging maririnig na lamang ay ang mabilis na tibok ng puso ni Miguel at ang kanyang pagsusumamo sa langit. Maari bang ang sandaling ito ng hustisya ay maging huling sandali rin ng kanilang pagsasama o sadyang mapaglaro ang tadhana na ibinibigay ang lahat bago ito bawiin ng tuluyan? Ang amoy ng gamot at ang maputlang liwanag ng mga ilawan sa pasilyo ng ospital ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa pagkatao ni Miguel. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang bakal. Sa labas ng emergency room, ang kanyang ulo ay nakayuko sa pagitan ng kanyang mga kamay. Ang bawat sandali ng katahimikan ay tila isang malakas na hatol na nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga pagkukulang. Ang tagumpay na kanyang ipinagmamalaki, ang mataas na katungkulan at ang karangyaan ng kanyang buhay sa Manila ay tila nawalan ng saysay sa harap ng dugo ang kamay ng kanyang ina na pilit niyang pinupunasan kanina.
Bakit ako naging ganito kabulag? Bakit hinayaan kong lamunin ako ng mundong ito? Ang pabulong na tanong ni Miguel sa kanyang sarili habang ang mga luha ay patuloy na bumabagsak sa kanyang mga palad. Naalala niya ang bawat araw na hindi niya sinasagot ang tawag ni Nanay Feli, ang bawat okasyon na mas pinili niyang makisama sa mga taong katulad ni Stella kaysa dalawin ang inang nagpaaral sa kanya sa gitna ng kahirapan. Ang bawat napanalunang parangal sa trabaho ay tila isang kasalanan ngayong alam niyang ang kapalit nito ay ang unti-unting pagkakasakit at pagdurusa ng kanyang nanay. Ang marahang pagbukas ng pintuan ng emergency room ay nagpalingon kay Miguel. Lumabas ang doktor na may bitbit na folder ang mukha nito ay nagpapakita ng pagod ngunit may bahid ng kapanatagan. Mabilis na tumayo si Miguel, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Stable na ang lagay ng nanay mo, pero kailangan niyang manatili rito para sa obserbasyon. Masyadong napabayaan ang kanyang kalusugan. Mayroon siyang chronic stomach ulcers na lalong lumala dahil sa gutom at matinding stress. Mukhang matagal na siyang nagtitiis ng sakit pero hindi niya sinasabi sa iyo ang seryosong paliwanag ng doktor sa wikang Tagalog. Isang matinding hapdi ang naramdaman ni Miguel sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa loob ng silid kung saan nakahiga si Nanay Feli. Sa ilalim ng mapuputing kumot ang kanyang ina ay tila mas maliit at mas payat kaysa sa kanyang huling pagkakaalala. Ang mga tubo na nakakabit sa kanyang manipis na braso ay tila mga tanikala na nagpapaalala sa lahat ng sakripisyo nito. Marahang lumapit si Miguel at lumuhod sa gilid ng kama. Kinuha niya ang kamay ng ina at idinait ito sa kanyang pisngi. Nang dahan-dahang imulat ni Nanay Feli ang kanyang mga mata, ang unang bagay na kanyang hinanap ay ang mukha ng kanyang anak. Sa halip na magalit o magreklamo sa sakit, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Miguel, anak, huwag kang umiyak. Okay lang si nanay. Baka malate ka sa work mo, sige na balikan mo na yung party ninyo. Ayaw kong maging pabigat sa career mo, babe. Ang paos at nanginginig na boses ni Nanay Feli ay tila isang kislap ng liwanag sa gitna ng dilim. Ang paggamit niya sa salitang babe na hiram kay Stella ay nagdulot ng mas matinding saksak sa puso ni Miguel. Nanay, please, stop it. Walang trabaho, walang career, at walang kahit anong yaman ang mas mahalaga kaysa sayo. I'm so sorry, Nay. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong mangyari ito sayo sa sarili kong pamamahay. I failed you as a son. Ang higbi ni Miguel ay hindi na mapigilan, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagsisisi. Hinaplos ni Nanay Feli ang buhok ni Miguel, ang parehong haplos na nagpapatulog sa kanya noong siya ay bata pa. Anay ka lang, Miguel. Ang mahalaga ay narito ka na. Ang mahalaga ay nakita kitang muli bago ako tuluyang mapagod. Inilabas ni Miguel mula sa kanyang bulsa ang gintong singsing na pilit na binawi ni Lina mula kay Stella. Ang hiyas na ito na itinuring ni Stella na basura ay kuminang sa ilalim ng ilaw ng ospital ng may ibang ningning. Dahan-dahang isinuot ni Miguel ang singsing sa daliri ng kanyang ina. Nanay, ang singsing na ito ay hindi para sa kahit kanino. Ito ay para sa iyo bilang tanda na mula ngayon ikaw ang priority ko. Aalis na tayo sa Manila, Nay. Babalik tayo sa probinsya. I'll leave everything behind. Aalagaan kita sa paraang nararapat sa iyo. Magtatanim tayo, magluluto tayo ng adobo araw-araw. At hinding-hindi na kita hahayaang lumuhod muli sa harap ng sinuman. Ang pangako ni Miguel na puno ng determinasyon, isang matagal at tahimik na sandali. Ang namayani sa silid, isang katahimikang puno ng pagpapatawad at bagong simula. Ang mga mata ni Nanay Feli ay napuno ng luha ng kaligayahan, hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa muling pagbabalik ng puso ng kanyang anak. Lumipas ang ilang linggo ng pagpapagaling.
Isang maaraw na hapon, isang sasakyan ang dahan-dahang tumigil sa harap ng isang maliit na bakuran sa probinsya kung saan ang mga puno ng mangga ay mayayabong. Ang tunog ng pagpihit ng gate ay tila isang masayang pagbati. Inalalayan ni Miguel ang kanyang nanay pababa ng sasakyan. Ngunit sa pagtapak nila sa lumang hagdanan ng kanilang dampa, napatigil ang dalawa. Isang pamilyar na boses ang nanggaling sa loob ng kusina at ang amoy ng bawang na ginigisa ay humahalo sa hangin. Isang anino ang lumitaw sa may pintuan at ang nangiti nito ay tila nagpapahiwatig na hindi sila mag-iisa sa bagong yugto ng kanilang buhay. Sino ang naghihintay sa kanila sa gitna ng katahimikan ng bukid at sapat ba ang kapayapaang ito upang tuluyang mabura ang mga sugat ng nakaraan? Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang tinangay ang mga bakas ng pait at pinalitan ito ng sariwang pag-asa. Sa isang maliit na bayan sa lalawigan, kung saan ang bawat umaga ay binabati ng marahang huni ng mga ibon sa mga sanga ng puno ng mangga, isang payak na pamumuhay ang yumabong. Ang hangin dito ay hindi amoy usok o mamahaling pabango, kundi amoy ng basang lupa at sariwang lunti ang paligid, ang tunay na amoy ng tahanan. Sa loob ng isang maayos at malinis na kusinang gawa sa kahoy at kawayan, ang marahang pagsasama ng bawang at mainit na mantika sa kawali ay lumikha ng isang nakagugutom na awit sa hangin. Nakasuot ng isang simpleng apron si Miguel ay abalang nagluluto. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit. Pinalitan ito ng isang preskong cotton na t-shirt. Ang kanyang mga mata na dati ay laging nakapako sa screen ng computer o sa mga business proposal ay ngayon ay nakatuon nang may pagmamahal sa bawat sangkap na kanyang inilalagay sa kaldero. Babe, huwag mong kalimutan yung konting asukal. Alam mo namang gusto ni nanay na medyo balanse ang asim at tamis ng adobo niya. Ang malambing na paalala ni Lina habang nag-aayos ng mga sariwang bulaklak sa hapagkainan. Mula nang iwan nila ang gulo ng Manila, si Lina ay nanatili sa tabi nila. Siya ang naging kanang kamay ni Miguel sa pagpapatakbo ng isang maliit na kooperatiba ng mga magsasaka sa bayan at naging katuwang sa pag-aalaga kay Nanay Feli. Sa pagitan ni Miguel at Lina, isang tahimik at malalim na pagmamahalan ang dahan-dahang sumibol, isang relasyong hindi binuo ng ambisyon, kundi ng paggalang at pagmamalasakit sa isa't isa. Sa dulo ng mahabang kawayang upuan sa beranda, nakaupo si Nanay Feli. Ang kanyang balat ay hindi na maputla, kundi nababalutan na ng kulay ng kalusugan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinapanood ang paglubog ng araw suot. Ang gintong singsing na kailanman ay hindi na muling mahiwalay sa kanyang daliri. Wala na ang takot, wala na ang hiya. Sa kanyang puso, ang bawat sugat na idinulot ng nakaraan ay naghilom na, hindi dahil sa nakalimutan niya, kundi dahil mas pinili niyang magpatawad. Para sa kanya, ang makitang masaya at malaya ang kanyang anak ay sapat na kabayaran sa lahat ng gabing siya ay nagtiis sa dilim. Handa na ang pagkain, Nanay Lina. Kain na tayo. Ang masayang tawag ni Miguel. Naghain sila sa gitna ng hapag. Sa gitna ng mesa ay ang plastik na lalagyan ng Tupperware na dati ay hinasik ng dumi at pangungutya, ngunit ngayon ay malinis at puno ng masarap na adobo. Ito ang nagsilbing simbolo ng kanilang paglalakbay. Habang sabay-sabay silang nagdarasal, ang bawat isa ay nakaramdam ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman sa lungsod. Nang hapong iyon, habang pinapanood ni Miguel ang kanyang ina na tumatawa kasama si Lina, napagtanto niya ang isang mahalagang aral. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng gusaling iyong kinalalagyan, kundi sa lalim ng pagmamahal na mayroon ka para sa mga taong nagbuwis ng buhay para marating mo ang kinalalagyan mo. Ang karangyaan ay walang saysay kung ang puso ay hungkag sa utang na loob. Ang huling sinag ng araw
ay dahan-dahang naglaho, ngunit ang init ng kanilang pagsasama ay nanatiling nagniningas. Sa maliit na dampang iyon sa probinsya, natagpuan nila ang pinakamalaking kayamanan sa mundo, ang kalayaang magmahal ng walang pag-aalinlangan at ang katahimikang nagmumula sa isang pusong nakauwi na sa wakas.